mayroon itong nakagawian. Upang maging malinaw ang lahat ng ito, gumamit ako ng isang imahe na nagpapagalaw pa rin sa akin hanggang ngayon. Tumakbo ang paghatol na parang ilog at ang katarungan na parang batis na walang tigil. Dahil ang katarungan ay hindi maaaring maging isang nakahiwalay na kilos, isang mabuting gawa tuwing linggo. Kailangan itong umagos tulad ng isang ilog na hindi natutuyo. At kung hindi ito umaagos mula sa kaluluwa, walang relihiyon na makakapagpalit dito. Ang mga templo ay maaaring maging maganda, ang mga kanta ay maaaring walang depekto, ngunit kung ang puso ay hindi matuwid, ang lahat ay walang laman na ingay. Maaaring tawagin ito ng isang modernong iskolar na moral dissonance, ang pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi nating pinaniniwalaan at ng talagang ginagawa natin. At may mga pag-aaral na nagpapakita, ang mga taong namumuhay sa pagkakasalungatan sa pagitan ng pananampalataya at pag-ugali ay may mas mataas na antas ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan. Kinumpirma lamang ng siyensya ang sinabi na ng Diyos ilang siglo na ang nakalipas, walang kapayapaan kung saan may pagkukunwari. Ngunit natutunan ko rin na hindi lamang magsalita ng may galit. Isang araw, nilapitan ako ng isang babae pagkatapos ng isang sermon. Sinabi niya na nagsinungaling siya upang mapanatili ang isang pribilehiyo sa kalakalan, at mula noon ay hindi na siya natulog. Umiyak siya. Pinakinggan ko siya ng tahimik. Minsan, ang pagtuligsa ay nagbubukas ng mga sugat, ngunit nagpapalaya rin ito. Umalis siya, ibinalik ang dinaya niya at nagsimulang muli. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpadala siya sa akin ng isang mensahe, muling yumayaman ang kanyang tindahan, ngunit ngayon ay may kapayapaan. Ang katarungan ay hindi parusa, ito ay pagpapagaling. Isipin mo ito, marahil ang kulang sa buhay mo ay hindi swerte, kundi integridad. Marahil ang tinatawag mong kawalan ng pagpapala, ay ang etyo lamang ng isang ilog na tumigil sa pag-agos sa loob mo. At ang hamon na iiwan ko ay simple, ngunit nagpapabago, sa loob ng 7 araw, isagawa ang katarungan sa maliliit na bagay. Huwag mandaya sa sukli. Huwag magkalat ng kasinungalingan. Tulungan ang maaari mong baliwalain. Gawin ito nang hindi naghihintay ng pagkilala. At obserbahan ang mangyayari sa iyong budhi. Ang katarungan ang wika na matatas na sinasalita ng Diyos. Kapag isinagawa mo ito, maging ang kanyang katahimikan ay nagiging sagot. Iyan ang natutunan ko sa mga plaza ng Samaria, sa pagitan ng sigaw ng mga negosyante, at ng mga panalangin ng mga mapagkunwari, nagsisimula ang tunay na pagsamba kapag sumara ang templo at nananatiling bukas ang puso. May isang araw na ang hangin ay tila mas mabigat kaysa kailanman. Nag-init ang araw sa mga bato ng templo ng Bethel, at ang bulungan ng mga tao ay bumuo ng isang siksik na masa ng kawalang tiwala at paghamon.